Nailagay na sa kwadra o isolation pen sina Valentino at Valentina, ang mga naglalakihang buwaya na nahuli sa Palawan kahapon. Pinag-aaralan naman ng PAUB o ng Parks and Wildlife Bureau ang posibilidad na pakawalan sa Agusan Marsh ang mahigit 20 talampakang buwayang silolong na nahuli sa Bunawan, Agusan del Sur noong isang taon. May report si Ian Cruz. Inilipat na sa isolation pen ang dalawang naglalakihang buwayang nahuli sa Batara sa Palawan kahapon. Si Valentino ang 16 na talampakang buwaya at si Valentina ang 11 talampakang buwaya. Noong una, pumapalagpas si Valentino. Pero tumahimik na si Valentino nang takpan ang kanyang mga mata. Tumagal ng halos isang oras ang ginawang paglipat. Sa tindi ng stress, inaasahang mahigit 1 linggo hindi makakakain si Valentino. We don't expect nakakain siya agad. Kasi ganun talaga yung response nila. It will take them some time to acclimatize. Ang pagkahuli kina Valentino at Valentina para na rin daw sa kanilang kapakanan. Pag na-perwisyo yung kanilang mga hanapbuhay, yung mga alaga nilang hayop, ang tendency, ganun din gaganti. Kung pwede, papatay nila yan. So ito, partly parang rescue na rin ito. Samantala, nananatili naman sa Bunawan, Agusan del Sur ang dambuhalang buhayang si Lolong. Nasa magandang kalusugan naman daw ito. Bagaman nasukat na siya Nobyembre noong nakarang taon ng eksperto, wala pa ring opisyal na deklarasyon ang Guinness World Records kung si Lolong na nga ba ang pinakamalaking nahuling buhay na buhaya sa buong mundo. Pinag-aaralan pa rin daw kung kailan pwedeng ibalik ang buhaya sa Agusan Marsh. He's probably doing very well. Yung assessment ng area is ongoing sa Agusan para malaman nga kung ano talaga yung condition doon or makakita tayo eventually ng sanctuary para kay Lolong kung saan pwede siyang i-reintroduce. Sa ngayon, isa pa raw malaking buhaya ang namataan sa Agusan Marsh. Sa pag-aaral ng mga eksperto mula sa PAUB, lumalaki ang mga buhaya dahil maganda ang ecosystem na ginagalawan nila. Pero nagiging banta na sila kapag nauubos ang kanilang mga pagkain o di kaya'y sinasakop na ng mga tao ang kanilang tirahan. In general, yun ang nag-a-apply na rule. Oo, na above 10 feet may potential, pero not necessarily are. Nagiging nuisance sila dahil dun sa close contact nila with human population nga eh. So pag hindi na sila, pag mas madali nang kumain ng tao, minsan, kung yun ang nagiging choice nila over the other prey. Kaya para daw iwas disgrasya, dapat walang maraming tao sa paligid na ginagalawan ng buhaya. Bukod dyan, dapat din daw magtakda ang gobyerno ng protected areas. What we need are protected areas kung saan survive yung crocodiles in their natural habitat na wala masyadong taong nasa loob ng protected areas. Dito sa Pilipinas, ang Agusan at Ligawasan Marsh, Palawan, Siargao at Isabela ang ilan sa mga lugar na may buhaya. Marami rin daw lugar na dating pinamumugaran ng mga buhaya, pero wala na ngayon. Ang pangingialam umano ng mga tao sa kanilang tirahan ang sanhi ng kanilang pagkaubos. Ian Cruz, GMA News.